Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Umaasa si dating Senador Antonio Trillanes IV na unti-unti nang mawawala ng suporta ang pamilya Duterte bago pa man magtapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Times. Hindi na bago sa pamilya Duterte ang magsisiga-sigaan at magbibitaw ng matatapang na pahayag sa kabiglang uurong. Ito ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay sa hindi pagsipot ni Davao Congressman Paulo Duterte sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Very typical po yan sa mga Dutertes. Nagbabluff sila pero pag i-call mo, nagpo-fold eh. At ito na naman, this is one example of that. Ayon kay Trillanes, malinaw ang nangyaring korupsyon umano sa Davao na hindi masagot ng mambabatas. Umaasa naman si Trillanes na magigising na ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte, lalo na sa pagiging walang isang salita ng mga ito. Sana mamulat naman yung mga supporters nila na yung mga pinag-aakusahan nila humaharap doon. Pero itong kanilang mga kakampi umiiwas. At ito, sabi ko nga, documented yung kay Pulong, 51 billion ang na-allocate doon sa distrito niya. Even theoretically, hindi mo kayang isiksik yung ganong karaming flood control projects doon sa kanyang distrito. Physically impossible to do that. Kaya madaling mahuli itong taong ito Umaasa naman si Trillanes na bago mag-eleksyon ay magsasanib puwersa ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte para tuluyan itong mapabagsak. Bunga ng pangangailangan, kagaya mga nasaksihan natin sa kasaysayan, nagsasanib puwersa pa rin ultimately. At ito, sabi ko nga, kung titignan nyo, kung saan nagsimula yung mga numero ng mga Duterte, sabihin mo ng after elections nung 2016, umaabot pa nga yan ng mga 90+%. Ngayon po, nandiyan na lang sila sa 30+%, and that's a good sign. Ako si Ryan Paraboles ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinuri naman ng political analyst at columnist na si Professor Antonio Contreras ang pagharap ni Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure. Sa panayam sa ATM, anong take mo sa DZMM sa 630? Sinabi ni Contreras na magkatiliwas na direksyon ang ginawa ng dalawa na isa nagpapatunay ng tiwala sa sistema at pagsunod sa proseso at isa namang hindi naniniwala at binabaliwala ang proseso. Nilinaw naman ni Contreras na wala namang tinutukoy ang ICI sa mga Duterte, maliban kay Davao Congressman Paulo Duterte na hindi naman humarap at ayaw pa sa ilalim sa ICI. Well, contrast ito, si Sandro Marcos ay unang-una nag-volunteer na pumunta. Bagamat ang kanyang testimony kanina ay nasa closed door executive session. Pero pumunta siya at si Pulong Duterte naman ay may mga dahilan na hindi siya pumunta. Ina-expect na natin yan sapagkat hindi niya nga tinikilala ang legitimacy ng ICI. Bagamat yung unang sinabi niya, siya ay harap kahit saan, kahit kanino, hindi ba? So yun yung sinabi niya. So ibig sabihin, hindi yung totoo na kahit saan, kahit kanino, dahil nga may pinili naman siya. Excluded para. Sana sinabi na lang yan na kahit saan, kahit kanino, huwag na sa ICI. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.